God. Oh my God. Hartford 901, what's the location of your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't wake up. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Jessie, she's cold. She's cold? She's cold. Oh my God. Yan ang makadurog pusong 911 call ng isang ina sa Hartford, Wisconsin nang matagpuan niya ang kanyang nag-iisang anak na wala ng buhay sa sarili nitong kama. Sa pagdating ng mga investigador, naging malinaw sa kanila na mayroong foul play sa pagkamatay ng dalaga. Subalit ang mas nakababahala ay ang kawalan ng senyales na mayroong forced entry sa bahay. At tila ba alam ng may gawa noon na mag-isa at natutulog ang biktima noong mga oras na umatake ito. Ang ibig sabihin, kilala o maaaring malapit pa sa pamilya ang salarin. Labis na yinanig ng pangyayaring ito hindi lang ang mga mahal sa buhay ng biktima, kundi maging ang tahimik na bayan ng Hartford, na hanggang noong araw na yon ay walang naitalang kaso ng pagpatay sa loob ng halos 3 dekada. Ito ang kaso ni Jessie Blodgett. Si Jessie Marietta Blodgett ay pinanganak noong taong 1994 sa Georgia, USA at nanirahan naman sa Hartford, Wisconsin. Siya ay nag-iisang anak ni Buck at Joy Blodgett, kaya hindi nakapagtatakang malapit siya sa kanyang mga magulang. Likas na matalino si Jessie at bata pa lang ay kinakitaan na siya ng talento sa musika. Magaling siyang kumanta at tumugtog ng mga musical instruments, lalo na ng piano at violin. Noong siya ay nasa high school, naging aktibo siya sa kanilang music at theater clubs. Pagka-graduate niya sa Hartford Union High School noong 2012, desidido si Jessie na magpursige at maabot ang kanyang pangarap na maging isang high school o university choir director. Kaya laking tuwa niya at ng kanyang mga magulang nang makatanggap siya ng isang talent scholarship mula sa University of Wisconsin-Milwaukee para sa kanilang music education program. At siya ay kumuha ng kursong theater arts. Hangad ng dalaga na magbigay inspirasyon sa mga kabataan sa pamamagitan ng musika. At kahit estudyante pa lang siya, sinimulan niya na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng voice, piano at violin lessons. Subalit bukod sa musika, si Jessie ay passionate din sa iba pa niyang advokasya, gaya ng para sa kalikasan, animal rights at higit sa lahat, para sa violence against women. Kaya nga mas lalo nakapanlulumo na ang kalupitan na kanyang nilabanan ang siyang tumapos sa kanyang murang buhay. Noong summer break ng 2013, di gaya ng ibang estudyante na puro party at bakasyon, pinili ni Jessie na gamitin pa rin ang kanyang oras sa musika at teatro. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtuturo at madalas ay kasama niya ang mga kaibigan at sila ay tumutugtog o nagko-compose ng mga kanta. Naging abala din ng dalaga nang sumali siya sa isang play ng kanilang community theater. Ang play ay Fiddler on the Roof at si Jessie ang gumanap na fiddler. Nangyari ang pagtatanghal noong July 14, 2013 at naging matagumpay naman ito. Pagkatapos, dumalo si Jessie sa isang party kung saan naroon din ang mga ibang artista at kalahok sa nasabing play. Bandang 1:00 ng madaling araw na ng July 15 nakauwi ang dalaga at naabutan niya pang gising ang kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap ay napansin ni Joy na tila may dinaramdam ang anak. Nag-open naman sa kanya si Jessie at ang sabi nito, mayroon daw 2 lalaki sa party na nasa kanilang 40s na, ang lapit ng lapit at nakikipag-flirt sa kanya. Ang isa ay hinila pa umano siya at sinubukang ikandong. Labis itong ikinabahala ni Jessie na isinulat niya pa ito sa kanyang diary. Kinaumagahan, bandang 8:00, bago pumasok sa trabaho ay sinilip ni Joy ang anak sa kwarto nito at nakita niyang mahimbing itong natutulog. Hindi niya na ito inistorbo dahil alam niyang pagod ito at late nang natulog. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Joy sa kanilang bahay para sa kanyang lunch break. Pagpasok niya ay wala sa sala o kusina si Jessie at tahimik din sa buong bahay.
Naisip niya na baka nasa kanyang kwarto ang anak o baka tulog pa rin ito. Pinuntahan niya ito sa kanyang silid at tinawag ang kanyang pangalan para siya gisingin. Subalit hindi kumilos si Jessie kahit nakatiting. Doon na lumapit si Joy sa anak at nang pagmasdan niya ito, nagimbal siya sa kanyang nakita. Nangangasul na ang mukha nito at may marka sa kanyang leeg. Agad siyang tumawag sa 911 kung saan maririnig ang labis na pag-aalala at sakit sa kanyang boses. Maagap man ang mga first responders ay wala na rin silang nagawa at idineklara na ngang wala ng buhay ang 19-year-old na si Jessie Blodgett. Maagang itinuring ang kwarto ni Jessie na isang crime scene dahil naging malinaw agad sa mga investigador na may foul play na nangyari. Bukod sa marka sa kanyang leeg, mayroong ding mga marka sa mga kamay at paa ng dalaga na nagpapakitang ginapos ito. Natagpuan nila ang isang rolyo ng duct tape malapit sa katawan ni Jessie na maaaring ginamit sa krimen. Kapansin-pansin din na basa ang katawan at buhok ng dalaga, pati na rin ang kama nito. Kaya malaki ang posibilidad na pinaliguan siya ng salarin para mahugasan din ang mga naiwan niyang ebidensya. Ang maagang pagkakatuklas sa mga detalyeng ito ay labis na nakatulong sa investigasyon. Ngunit naging mahalaga rin para sa mga otoridad ang mga bagay na hindi nila nakita sa crime scene. Walang forced entry, walang nawawalang kahit anong gamit, wala ring testigo. Ang mga ito ay tumuturo sa posibilidad na ang gumawa noon kay Jessie ay malapit sa kanya. Kabisado ang loob ng kanilang bahay at alam ang galaw ng pamilya. Maaaring alam din nito na hindi kinakandado ang isang pinto sa bahay ng mga Blodgett at doon ito pumasok. Dahil walang nawala sa tahanan, malamang hindi pagnanakaw ang motibo. Tila pa pumasok ang individual na ito sa tahanang iyon na may isang misyon. Ang tapusin si Jessie. Ang balita ng sinapit ni Jessie ay parang bombang sumabog sa maliit at tahimik na bayan ng Hartford. Noong una ay walang maisip ang mga malalapit sa biktima na taong maaaring may dahilan para gawin iyon sa dalaga. Ngunit kinalaunan, naalala ng ina ni Jessie ang tungkol sa dalawang lalaking nasa party na kinuwento ng anak. Agad sinundan ng mga investigador ang lead na ito at in-interview ang dalawa, pero pareho silang napatunayang may solid na alibay ng mangyari ang krimen. Samantala, isang araw matapos matagpuan si Jessie na wala ng buhay sa sarili nitong kama, napuno ng kanyang mga kaibigan ang bahay ng mga Blodgett para makiramay sa kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanilang iyakan at pagyayakapan, nag-ring ang telepono ng isa sa mga kaibigan ni Jessie na naroon. Ang 19-year-old na si Daniel Bartelt. Si Daniel ay kaklase ni Jessie noong high school at siya ang naging unang boyfriend nito. Nagtagal ng ilang buwan ang relasyon ng dalawa hanggang makipaghiwalay si Daniel sa dalaga. Naging civil lang sila sa isa't isa matapos ang breakup, pero naging mas close muli sila nang nasa university na si Jessie at si Daniel naman ay nag-drop out mula sa college. Na ikinagulat ng marami dahil ang binata daw ay matalino at very talented. Noong summer break ng 2013 ay lagi umanong magkasama si Jessie at Daniel at gumagawa ng mga kanta. Madalas ding nasa bahay ng mga Blodgett ang binata at naging malapit na rin ito sa mga magulang ni Jessie. Maraming ang nag-akala na ang mabuting pagkakaibigan ng dalawa ay mauuwi sa pagbabalikan. Nang sagutin ni Daniel ang telepono, malinaw na ang nasa kabilang linya ay ang mga investigador at iniimbitahan siya ng mga ito sa istasyon para sa isang interview. Inakala ng lahat ng naroon na ang interview kay Daniel ay parte lang ng investigasyon sa kaso ni Jessie, yung hihinga ng pahayag ang mga malalapit sa biktima. Bago pumunta ang binata sa police station ay sinabihan pa nga ito ng mga magulang ni Jessie na huwag mag-alala at normal lamang daw yon sa isang investigasyon. Walang sino man ang nag-akala, maging si Daniel, na ang interview na ito ay tungkol sa isa pang krimen na naganap ilang araw lang bago paslangin si Jessie. At ito nga ang magiging susi sa katotohanan at maglalantad sa tunay na pagkatao ni Daniel Bartelt. Sa police station, inilahad ng mga investigador ang totoong pakay nila kay Daniel.
ang tungkol sa pag-atake sa 20-year-old na si Melissa Richards sa kalapit na bayan ng Hartford na Richfield. Ayon sa reklamong inihain ni Melissa, naganap ang pag-atake noong July 12, 2013 sa Richfield Historical Park. Nang pabalik na raw siya at ang kanyang alagang aso sa kanilang sasakyan matapos maglakad sa parke, ay bigla daw siyang nilapitan ng isang lalaki na may dalang patalim. Nagpambuno daw sila at sa kabutihang palad ay naagaw ni Melissa ang patalim mula sa lalaki. Pero nagtamo siya ng mga malalalim na hiwa sa kanyang mga kamay. Nang lumaban siya at naagaw ang kutsilyo ay agad tumakas ang lalaki. Mabuti na lang at namukha niya ito at nakapagbigay siya ng detalyadong deskripsyon sa mga investigador. Ang lalaki daw ay bata pa. Blonde ang shaggy nitong buhok at nakasalamin. Nailarawan din niya ang sasakyan ng suspect na isang asul na Dodge Caravan. Ang deskripsyon ng sasakyan ay pamilyar sa isang police patrol sa parke. Dahil ilang linggo daw ang nakaraan ay nakita niya na ito sa parke at chinek ang plate number nito. Noong mga panahong yon ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Pero matapos ang nangyari kay Melissa ay muli nila itong inimbestigahan. Ang Dodge Caravan ay nakarehistro sa mag-asawang nasa kanilang 40s o 50s. At sila ay may anak na posibleng kaedad at kamukha ng umatake kay Melissa. At ito nga ay si Daniel Bartelt. Sa simula ng interview ay dinanay pa ni Daniel na siya ang umatake kay Melissa. Subalit nang lumaon ay umamin din siya sa ginawa. Nang tanungin siya sa kanyang motibo, ito ang kanyang isinagot. I wanted to scare someone else because everyone else is so confident. I don't understand it. I need someone to be like me. Sa pagpapatuloy ng interview, napunta ang usapan sa nangyari kay Jessie. Dito na nga nabanggit ni Daniel na si Jessie daw ay ginahasa at pinatay. Ikinagulat ito ng mga investigador dahil noong mga oras na yon ay hindi pa naman lumalabas ang resulta ng autopsy ng dalaga. Kaya paano nasabi yun ni Daniel? Dahil dito, kumuha ng search warrant ang mga pulis para sa bahay ng lalaki. Sa kwarto ni Daniel, natagpuan nila ang isang libro na may pamagat na The Interpretation of Murder, kung saan ang karakter ng mga biktima ay pinaslang gaya ng ginawa kay Jessie. Nakita rin nila sa kwarto ang mga tape at zip ties, pati na rin ang isang shorts at t-shirt na may mga pulang mantsa. Kinabukasan, in-interview muli si Daniel para naman sa kaso ni Jessie. Pero mariin niyang itinanggi na siya ang may gawa noon. Habang umiiyak ay sinabi nito na mahal niya ang kaibigan at hindi niya ito kayang saktan. Nang tanungin siya kung nasaan siya noong araw na pinatay si Jessie, sabi niya siya ay nasa Woodlawn Union Park. Agad na nagpadala roon ng mga investigador at sa pamamagitan ng CCTV ay nakumpirma nga na naroon si Daniel. Pero naroon siya noong mga oras na tapos na ang krimen. Ginalugad ng mga investigador ang lugar at sa isang basurahan, nadiskubre nila ang isang cereal box na laman ang mga sumusunod. Mga piraso ng iba't ibang klase ng tape at lubid, mga paper towels at wipes na may pulang mantsa, at isang beach towel na mayroon ding mga pulang mantsa. Nakumpirma kinalaunan na halos lahat ng mga gamit sa loob ng cereal box na ito ay may DNA ni Daniel at Jessie. Dahil dito, kinasuhan si Daniel ng first-degree intentional homicide para sa pagpatay kay Jessie at attempted first-degree intentional homicide at attempted false imprisonment naman para sa ginawa niya kay Melissa Richards. Noong una ay hindi makapaniwala ang buong komunidad ng Hartford na posibleng si Daniel ang pumaslang kay Jessie. Magyamang magulang ng dalaga ay duda rin na tamang tao ang inaresto ng mga otoridad. Subalit nang lumalim pa ang investigasyon, napag-alaman na ilang araw lang bago ang krimen ay puro tungkol sa rape, strangulation at serial killers ang laman ng internet search history ni Daniel. Nakumpirma rin sa autopsy na gaya ng sinabi noon ni Daniel, kinahasa nga si Jessie bago ito pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang isang malalubid na bagay. Ang kanyang pag-amin sa ginawa kay Melissa Richards ay isa ring patunay na mayroon siyang violent tendencies at hindi siya ang kalmadong good boy na inakala ng lahat. Higit sa lahat,
ang mga nakalap na forensic evidence laban kay Daniel ang nagkumbinsi sa mga tao at sa jury na siya nga ang salarin sa pagkamatay ni Jessie. Dahil dito, noong October 2014, si Daniel Bartelt ay nahatulang guilty sa kasong pagpaslang kay Jessie, pati na rin sa iba pa niyang kaso. Ang kanyang parusa ay habang buhay na pagkakakulong na walang tsansang maparol. Hanggang ngayon ay ginigiit pa rin ni Daniel na siya ay inosente. Dahil dito, palaisipan pa rin kung ano ang kanyang motibo. Pero ayon sa prosekusyon at ilang psychologists, maaaring nakita niya si Jessie na isang convenient victim para maisakatuparan ang kanyang mga violent fantasies. Nang hingan si Daniel ng statement matapos ng kanyang hatol, ito ang kanyang sinabi sa mga magulang ni Jessie. "Buck, Joy, I cannot give you the answers that you're looking for. I pray for you, for all of you, and I hope that, I believe that someday we will be before a court that will know that my conscience is clear." Nang pagkakataon na ng ama ni Jessie na si Buck na magsalita, ito ang naging huling bahagi ng kanyang pahayag na nagpaluha sa marami at naging dahilan para siya ay hangaan ng mga nakikinig. Dito, direkta niyang kinausap ang taong kumitil sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. "Dan, I don't think there is any way on God's green earth that you, or many in this room, will understand or believe this, but it's true. I forgive you and I love you. Of course, I hate what you did, but that doesn't mean I can't forgive and love." Taong 2016 nang simula ng pamilya Blodgett ang Love is Greater Than Hate project bilang pagpupugay sa alaala at mga advokasya ni Jessie. Aktibo si Buck sa project na ito at siya ay naglilibot sa mga paaralan, kumpanya at iba pang institusyon, maging sa mga bilangguan para ipalaganap ang kaalaman tungkol sa trafficking, domestic violence at iba pang issues na may kinalaman sa pagprotekta sa mga kababaihan. Layunin din niya na magbigay inspirasyon sa maraming tao na imbis na magpalamon sa galit ay laging piliin na magmahal at magpatawad. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Bakit kaya si Jessie na kanyang malapit na kaibigan ang piniling biktimahin ni Daniel? At ano kaya ang posibleng rason para ang isang matalino at well-mannered na bata ay gumawa ng isang kahindik-hindik na krimen? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!